Fast talk tayo. Sagot kayo. Blessing or problem? Blessing. Joy or sorrow? Joy. Light or darkness? Maayos o magulo? Karamdaman o kalusugan? Kasaganahan o kagipitan? Very good. And we can go on and on with these extremes na hindi na natin kinakailangan pang isipin, I suppose, kung ano ang pipiliin natin. Siyempre, yung maganda o maayos o yung blessing para sa atin. But then, alam natin, hindi laging ganyan. Hindi lahat ng ating pinipili ay nangyayari. Ating ginugusto ay nagkakatotoo. Gaano man kabusisi o kaplansyadong ating pagpaplano. Kung minsan nga, ang nangyayari pa ay kabaliktaran. Kung ano yung iniiwasan, kinatatakot o ayaw natin. Problems come instead of blessing. Darkness instead of light. Sorrow instead of joy. And that's life. Ganun talaga ang buhay. Kasi, hindi natin kayang kontrolin ang lahat. Minsan, pinagbubuti mo yung trabaho, mawawalan ka pa rin ng trabaho. Lumalaban ka ng ayos o patas sa negosyo, malulugi pa rin ito. Nag-iingat ka, magkakasakit ka pa rin. Nagpapakabuti ka, may mangyayari pa rin hindi magaganda o masama sa buhay natin. Again, that's life. Pero, hindi tayo dapat malungkot sapagkat hindi man natin kontrolado o makaya ang lahat, meron tayong Diyos na kakayanin para sa atin ang lahat. At ito mga kapatid, ang isa sa mga tinutumbok na mensahe ng mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating Ebanghelyo ay pinapahayag ang pagiging makapangyarihan ni Kristo. Makapangyarihan siya sa kahit sinong tao na pwede nating maisip na makapangyarihan sa mundong ito. Sapagkat ang Panginoon ay hindi lamang tao, siya din ay Panginoon at Diyos na totoo. Hindi lang makapangyarihan ng Diyos, siya din ay mapagmahal. Sapagkat nagkakaroon ng silbi para sa atin, lalo na ang kapangyarihan ng Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin, gagamitin at ginagamit niya talaga ang kanyang kapangyarihan para sa ating kabutihan sapagkat tayo ay mahal niya. Ang mensahe po ng ating unang pagbasa, kung babasahin natin sa kabuuan, ay hindi lamang yung biglaang pagpapagaling ng Diyos ni Yahweh kay Tobias. Sapagkat ang isa sa mga mensahe nito ay yung nangyari kay Tobias dahil sa pagkabulag niya. Hence, mas na-appreciate niya kasi yung paggaling niya. Mas nakita niya kung paano kumikilos si Yahweh sa buhay niya. Mas naging mabait siya. Mas tumatag ang pananampalataya niya. Habang siya'y bulag at mas kumakapit sa puong may kapal. Ibig sabihin, may nangyari na maganda. May nagawang maganda ang pagkabulag niya sa kanya. Dito po natin makikita na sa kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit ano, kakayanin niyang gawin para sa kabutihan natin. And this includes using even our pains, even our problems, even our sufferings para magdulot ng maganda sa buhay natin. He will bless us and He will never run out of ways to bless us. In all situations, He can bless you through your friends and even through your foes. Through the good things that happen to us and even through the bad things that happen in our life. Through your admirers and even through your haters. Ganun ang Diyos. Sabi nga pwedeng gumuhit ang Panginoon ng tuwid na linya sa liku-likong linya na ginagawa ng tao. Yun yung buod ng sinasabi sa Romans 8:28.
all things work together for the good of those who love Him. O di ba, may mga kakilala tayo na dahil sa pagkakasakit, mas napalapit sa Diyos. Hindi nadaling mamatay, ha? Mas tumibay ang pananampalataya, mas nagdasal, mas nagsimba. O umamin kayo, yung marami sa atin, mas naging makadiyos nung panahon ng pandemya. Mas naging partikular sa salita ng Diyos. Mas naging interesado sa pakikinig ng salita at pagninilay, ha? Yun ay sa panahon ng pandemya. May mga kakilala tayo na dahil sa problema na naranasan sa pamilya, mas naging buo sila. Mas nagsuportahan sila. Minsan, sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo, mas nakikita mo yung mga totoong tao na talagang nandyan ay nagmamahal sa'yo. Hindi sa oras na meron ka, kundi kahit sa oras na wala ka. Kumonti man ang iyong mga kaibigan, okay lang, sapagkat alam mo na yung mga natira ay totoo naman. May mga nagmahal dyan na niloko, di ba? Pero katulad ni LJ ngayon, nakatagpo na ng totoong magmamahal sa kanya sa Amerika. O di ba? Nakita nyo na. Mga kapatid, ang kailangan natin dito ay ang pananampalataya. Sapagkat kapag tayo may pananampalataya, ibig sabihin tayo nakakapit sa Diyos. Lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Kahit na ang ating mga pangit na nararanasan, magkakaroon niyan ng magandang kahulugan. Hindi naman po kasi papayag ang Diyos na ma-checkmate ng demonyo eh. O hindi ba't yan ang pinaka-eksena ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kalbaryo? You can imagine the devil, tuwang-tuwa kasi napatay niya. Ang kapangyarihan ng demonyo, tandaan natin, ay kamatayan. At yun ay umepekto kay Kristo pansamantala. Sapagkat pagkalipas ng 3 araw, si Kristo'y muling nabuhay. And the devil was like, patay. Akala ko, napatay ko. Ako pala ang patay. Ganon ang demonyo. At magiging ganon ang demonyo sa buhay mo, sa buhay ko, kung tayo'y hindi lalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kaya ang demonyo, pero sa tulong ni Kristo, kakayanin natin ito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, di ba? Huwag kayong matakot. Huwag kayong mangamba. At sasabihin ng mga dalubhasa sa Biblia, kung bibilangin yung pagkakasabing ito ng Diyos, do not be afraid. Ito ay aabot sa 365 times in the Bible. Na kung iisipin natin, ilan bang araw ang meron tayo sa loob ng isang taon, na para bang sinasabi sa atin ng Diyos, araw-araw, huwag kang matakot. Because I got you covered. Puprotektahan kita. At pag sinabing 365 days, hindi lamang ito concerning the daytime, ha? Yung maliwanag, days. Hindi. Pag sinabing 365 days, pati yung nighttime. Yes. So kahit sa oras o sa panahon o sa karanasan, hindi lamang ng kaliwanagan, kundi pati na sa oras ng kadiliman, kahirapan, kapighatian, ang Diyos, tayo ay poprotektahan. Tayo lang naman kasi ang walang ginagawa o natutulog pagsapit ng gabi. Hindi naman tayo nakatatagal lang, hindi nakatutulog. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. So ibig sabihin, kapatid, kahit habang natutulog ka, lalo pa kung bago ka matulog, ang lahat ay ipinag-ubaya mo na sa Kanya. Lord, ginawa ko na po ang lahat, pero natatakot pa rin ako, nag-aalala pa rin ako sapagkat may problema pa rin ako. Tulungan mo po ako, Panginoon. Ipinapaubaya ko na sa iyo. Bukas po gagawa uli ako ng paraan, pero ngayon mamamahinga muna ako. And God is surely like, sige anak, you've done your best. Ako naman, mula kanina tinutulungan na kita. Ikaw, mamahinga, pero habang namamahinga ka, tutulungan pa rin kita. Gagawa pa rin ako. Hindi para sa kabutihan niya o ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nasa Kanya na. Para saan? Para sa kabutihan pa rin natin talaga. And come to think of it, tayo lang din naman ang natatakot sa dilim. Pero hindi
ang Diyos. Kaya nga, sinuong niya ang kinaroroonan ng mga yumao. Namatay siya upang harapin para sa atin ang dakong pinakamadilim. Again, ito yung kapangyarihan ng kasalanan. Walang iba kundi ang kamatayan. At yan, para sa atin, ay kanyang napagtagumpayan. Ang sabi nga pala ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa John 9 verse 4, gawin na natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang araw pa, sapagkat pagsapit ng gabi, hindi na makakagawa ang tao. Ang sabi ng Panginoon, ang tao. Totoo yun. Kasi paggabi, natatakot ka na. Paggabi, nandong kailangan mong mamahinga. Paggabi, hindi ka makagagalaw. Pero maliwanag ang sabi, pagsapit ng gabi, hindi makakagawa ang tao. Pero hindi ang Diyos. Kahit gabing madilim na madilim, kahit sarurok ng kapangyarihan ng kasalanan o ng kadiliman, ang Diyos ay makakagawa at makakagawa pa rin ng paraan. Kanina, habang nag-scroll ako, nag-flash dun sa FB page, yung panalangin o yung sinabi ni St. Thomas Aquinas na pinost ng isang kaibigang pare. First and foremost, love Jesus with your whole heart. Then, accept whatever He sends you in every present moment. Tanggapin mo kung ano yung ibibigay niya, pagkakalob niya sa iyo. Ito man ay maganda o pangit sa paningin mo. This means, dear one, you grow to love the will of God. When you make your plans, if God sends a different plan, embrace it. All the while, knowing or believing His plan is best for you. Sige, piliin natin yung gusto natin. Gusto natin ng maayos na buhay, iaayos natin ang buhay natin. Gusto natin, syempre, ng magandang buhay, magsisikap tayo. Gusto natin, syempre, na malayo sa kapahamakan, mag-iingat tayo. Pero, tandaan natin, tayo pa rin ay nasa mundo. So, anuman yung dumating sa buhay natin, ito ay tanggapin natin. Tatanggapin natin na naniniwala tayo, anuman ang mangyayari sa atin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon natin. Gusto ko pong magtapos doon sa sinabi ni Vic Soto. Bago sila tuluyang kumalas na nga sa tape na producer nila for 44 long years. And eventually ay kumalas na rin sa GMA 7. Diba? Sabi niya ay ganito, with action pa. Saan man tayo dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. Hindi ko po alam kung saan nanggagaling yung kumpiyansa niya sa mga salitang sinabi niya. And true enough, sapagkat pagkatapos siguro ng mga diskusyunan, masalimuot na usapan, pagkatapos ng mga panahon ng walang kasiguraduhan, ayun na, kumalas na sila. At anong nangyari? Nakatagpo na nga sila ng bagong tahanan. Kung saan, sinabi nila in effect, mas gagalingan nila, mas magbibigay sila ng tuwa at saya. So, dun mo makikita na yung problema na kanilang naranasan, imbis na makapag-down, ay nakapag-angat sa kanila. Imbis na makapagpalungkot, ay nakapagpasaya pa later on sa kanila na sila rin naman, syempre, ang unang nakaranas talaga nung 1,000 tuwa na ibibigay din naman nila sa iba. Again, hindi ko alam kung saan nanggaling yung kumpiyansa. Pero sana tayo rin po ay maging ganito. Ano man ang ating mga maranasang problema sa buhay, sabihin din natin, saan man tayo dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 tuwa. Pero, wag nating gagayahin si Vic nang itaas ang kamay ay nakatikom naman. Imbis na ganito,
tumuro tayo sa itaas. Na parang sinasabi natin, hindi ko kaya kung ako lang. Pero dahil sumasampalataya ako, sigurado ko na mayroon akong magandang kahahantungan. Nag-iisa man ako, mahirap man ako, iniwan man ako ng mga taong inaasahan ko, gipit man ako, may sakit man ako, nanghihina man ako, sigurado kong may mangyayari pa rin maganda sa buhay ko. Dahil sumasampalataya ako kay Kristo. Sa gayon, kapatid, hindi lamang 1,100 tuwa ang iyong mararanasan. Higit na higit pa diyan. Sapagkat sa 1,100 tuwa na sinasabi ng Itbulaga, yan ay yung saya sa programa, yung tawanan, yun yung 1,100 tuwa. Kaya ako sinasabing, kapag ang inasahan natin ay Diyos lamang, higit pa sa 1,100 tuwa ang ating maranasan. Sapagkat kukuha tayo ng 1,100 tuwa, hindi lang sa mga magandang karanasan, kundi kahit na sa mga pangiting karanasan. Hindi lamang sa mga bagay na magaganda, kundi kahit sa mga bagay na sa una ay hindi natin gusto o kaaya-aya. Therefore, even our suffering can become our blessing. Bakit? Kasi hindi lamang TV5 ang kakampi mo. Ang kakampi mo ay si Kristo, ang Diyos, na mas may pinakakarapatang magsabing kahit kailan, kailanman, kahit saan, iyong kaibigang kapatid na maaasa.